noon, babasahin natin ulit. But ngayon mga kapatid, pwede natin baguhin yan mga kapatid. Kung hindi mo nakita yung sarili sa salita mga kapatid, basahin mo ulit ang salita ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon mga kapatid, hindi lang yan isang salita. Isang salita yan o yung nakasulat sa Bible, yan ay sulat para sa iyo mga kapatid. Alam nyo ba mga kapatid, ang Bible isa yung love letter sa atin mga kapatid? Amen, halito. Hallelujah. At sabi nga, kapag tayo ay magbabasa ng Bible, dapat ay i-let down natin lahat ng ating kaalaman. Amen? At hayaan natin ang Panginoon na magli-lead sa atin mga kapatid. Amen? Hallelujah! At ako nagpapasalamat mga kapatid na ako ay inatasan ng ating pastor, amen, na magsalita sa Sunday School. At naway na si Lord ang magdagdag ng mga salita at si Lord ang magsasalita sa oras na ito mga kapatid. Amen. Siguro simulan ko to sa Matthew 11:25. Amen. Hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid, at that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent. Amen. And hast revealed them into babies. Amen. Pag naka-highlight yung mga kapatid, that is wise and prudent. Pag sinabing wise, that is isang tao na matalino or maraming kaalaman o maraming eksperyensya. Pag sinabing prudent mga kapatid, ay isang tao yan na laging nag-iisip sa nahaharap. Amen? So sabi dito mga kapatid, nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, ng iyong inilihim ang mga bagay na ito. Ito ay nilihim sa mga wise and prudent. Amen? Na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Okay? So, ang salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi ito past, hindi ito future. Amen? Kapag tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, make sure na yung salita na yon ay para sa presente. Amen? Kasi tinago ang salita ng Panginoon sa mga wise and prudent. Hindi ito para sa mga futuristic, hindi ito para sa mga taong namumuhay sa nakaraan. Ito ay, ang salita ng Panginoon, ito ay namumuhay sa presente. Amen. At ito ay hinayag sa mga sanggol. Kapag sinabi ng mga sanggol, mga kapatid, ay isa yung, tawag nito, isang inosente. Amen. At walang alam, ang salita ng Panginoon, ito ay binigay o hinayag sa mga taong, mga simpleng tao. Amen. Hallelujah. Na walang mga masyadong alam, hindi matatalino o hindi nag-aaral o anong status ng buhay dito sa mundo. Ito ay hinayag sa mga simpleng tao. Amen? So, ganun tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Amen? Make sure ng salita ng Panginoon ay naka-reflect sa iyo mga kapatid at make sure na ito ay sa presente. Amen? So, ang ating tema or ang ating title sa umagang ito ay The Overcomer's Throne. So, Overcomers. Okay? So, I think simulan ko to sa siguro hindi ko na diyan na nalagay. Bubuksan muna natin yung ating mga Bible mga kapatid sa Revelation 3:5. Amen. Revelation 3:5. Hindi ko nalagay po diyan mga kapatid. Amen. Amen. Meron na ba? So, sabi dito mga kapatid, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. Amen. And I will not blot out his name out of the book of life. Amen. But I will confess his name before my Father and before his angel. Amen. So, he that overcometh, tayo ba ay nag-overcome mga kapatid? Amen. Marami tayong pinagtagumpayan mga kapatid at hanggang ngayon ay meron pa rin tayong pinagtatagumpayan.
Amen. Hallelujah. So sabi dito, amen, kung sino yung nagtagumpay, kung sino yung nag-overcome, they shall be clothed in white raiment. Amen. Sabi sa Tagalog, ang nagtatagumpay daramtang gayon ng mga maputing damit. Amen. Yung nagtagumpay ay nakadaramtam ng puting damit. Ibig sabihin nakasuot ng puting damit, mga kapatid. Amen. Tayo po ay nakasuot ng puting damit. Ibig sabihin nakasuot ng puting damit, that is serve a righteous man. Amen. Hallelujah. Na patunay na kayo ay nag-overcome. Amen. Hallelujah. So, sa ating mga buhay, mga kapatid, marami tayong ni-overcome. Amen. Sa school, amen, sa bahay, sa family, even ourselves, mga kapatid, yung mga character natin ay in-overcome natin yan. Even our friends, amen, mga classmates natin, in-overcome natin yan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, doon tayo sa ating slide. Dito sa Revelation 3:21, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. Amen. Kung sino yung nag-overcome, mga kapatid, I will grant to sit with me in my throne. Amen. Even as I also overcame and am set down with my Father in His throne. Amen. Even Jesus, mga kapatid, siya ay nag-overcome. Amen. Hallelujah. Kapag tayo ay nag-overcome, He will grant to sit with me in my throne. Amen. Kapag tayo nag-overcome, kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kasama tayo doon sa throne, kasama ang ating Panginoon. So, meron akong dalawang punto dito, mga kapatid, na ating pag-aralan. Itong major sin at itong real sin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ano ba itong mga major sin and real sin? Pag sinabing sin, mga kapatid, that is mga kasalanan. Yung mga gawang kasalanan, mga kapatid. So, bubuksan natin to sa ating propeta. Amen. Hallelujah. So, sabi dito sa the first seal, left the Father's throne, come forth to His Son, he is the Son of David. Pag sinabing throne, mga kapatid, hindi lang yan throne, mga kapatid, kundi isang throne yan para sa hari. Amen. Hallelujah. Pag pinag-usapan natin yung throne. So, sabi dito, amen, that's what the Israel thought He would do then. Amen. Remember, the Syrophoenician woman said, the Son of David. Sa panahon ni Jesus Christ, mga kapatid, tinawag the Son of David. Amen. Remember blind Bartimaeus, amen. Tinawag din daw Son of David. Amen. And Jesus, knowing that the plan was, yet they didn't know it. They tried to force Him and make Him take the throne. Ginagawa ng mga tao, mga kapatid, si Jesus ay tinatawag sa panahon ng Son of David. At pinipilit ng mga tao na kukunin niya yung throne that time. But hindi pa sa panahon yun, mga kapatid. Amen. Hallelujah. And even Pilato asked Him, he said, if my kingdom was of this world, then my subject would fight. Amen. Magkagulo, mga kapatid. My kingdom is above. Ang kingdom niya ay nasa taas, mga kapatid. But, ito, mga kapatid, but He said, when you pray, thy kingdom come, thy will be done in earth here. Amen. Saan ma-fulfill or saan dapat ma-establish ang kingdom? Sa earth. Amen. Hindi sa taas, mga kapatid. Anong ibig sabihin nito? Kailangan ang kingdom ay bababa. Amen. So, dapat ay ma-fulfill ito sa earth, mga kapatid. Like it is in heaven. So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? So, left the Father's throne. So, sabi sa 160, left the Father's throne. Pag sinabing left the Father's throne, iniwanan niya yung Father's throne. Amen. To take His own throne, He now has come forth from His intercessory work. Amen. To claim His own throne. Ano ba yung own throne niya, mga kapatid? His redeemed subject. Ano yung throne niya, mga kapatid? Yung sarili niyang throne, to own throne, His redeemed subject. Sino yung redeemed subject, mga kapatid? Tayo. Ibig sabihin, trono tayo na ating Panginoon. Palakpakan nating Panginoon, mga kapatid.
Amen. Hallelujah. Sabi to, di ba sa verse, okay? To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. Amen. Hallelujah. Kung sino yung nag-overcome, he will sit with God. Amen. Kasama sa trono niya, mga kapatid. So, sabi dito, mga kapatid, that's what he came forth from the throne to do. It is then that the lion-like creature said to John, come see what are you reading it. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, mga kapatid, ang trono niya, mga kapatid, na dapat niyang pananahanan is yung mga redeemed subject. Pag sinabing redeemed subject, mga kapatid, isa itong ang sarili niya. You cannot redeem something na hindi mo sarili. Amen. Like para kang sa pawn shop, mga kapatid, nagsanla ka, mga kapatid, tapos isasanla mo yung iba, hindi yun pwede, mga kapatid. Kung ano yung sinanla mo, yun ding tutubusin mo. Ibig sabihin, yung mga redeemed subject, yung kay Jesus lamang, mga kapatid. Hindi siya nagre-redeem ng hindi sa Kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, merong talagang mga tao, mga tao na hindi talaga sa Kanya. Huwag mong sabihin na ito ay para sa lahat, ito ay kay Diyos, itong mga tao na ito ay para kay Diyos din yan. No, may mga tao talaga, mga kapatid, na hindi sa Kanya. Amen. At we thankful at we bless, mga kapatid, na tayo ay isa doon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, ito yung isa sa mga point, mga kapatid. Amen. So, saan ma-establish yung kingdom? Sa earth. Amen. Sino yung trono ng ating Panginoon? Yung redeemed subject. Amen. Ano yung earth? Hindi ito earth, mga kapatid, na itong mundo. Earth is your flesh. Yung flesh, mga kapatid, yan ang gagamitin ng ating Panginoon, pananahanan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang tanong dyan ngayon, worthy ka ba na panahanan ng ating Panginoon? So, sabi doon sa scripture, kung sino lang yung nag-overcome, amen, yun ang worthy makasama ng ating Panginoon. So, marami tayong mga dapat na i-overcome, mga kapatid. So, sabi ni Brother Branham dito, sa Laodicean, amen, in Matthew 4, wherein Jesus is tempted of the devil, amen, the devil, he overcame the personal temptation of Satan by the word. Amen. So, naalala natin, mga kapatid, na si Jesus ay tinetempt din ni Satanas, mga kapatid, yung panahon doon sa panahon niya, mga kapatid. Amen. And by the word, amen, hallelujah, amen, only in each of the three major trials, ito yung mga three major trials that corresponded exactly to the temptation of the Garden of Eden. The lust of the flesh, amen, the lust of the eye, and the pride of life. Amen? So, please take note that, mga kapatid, the lust of the flesh, ito yung mga major trials, mga kapatid, na kailangan nating titignan. The lust of the eye and the pride of life. Amen. Kailan ba to na nangyari itong isang temptation, mga kapatid, or nangyari itong mga trials na ito, mga kapatid? Ito ay nangyari simula pa. Amen, mga kapatid. Doon sa Genesis, mga kapatid. Balikan natin yung mga Genesis, mga kapatid. Ito. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made, and he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. Amen. And the woman said unto serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. Amen. Doon sa Garden of Eden, mga kapatid, maraming ginawa ang ating Panginoon na mga puno. But isa lang puno na wag mong kainin, kundi itong makakalam ng mabuti at masama. Amen. Hallelujah. Amen. So, dito, mga kapatid, lumapit si Eve doon sa tree na yon. But of the fruit of the tree which is the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Kapag ito ay kinain mo, ito ay unang utos ng ating ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Dito, ito yung unang, hindi itong 10 utos na nababasa natin sa yung nagawa doon sa panahon ni Moses. Pero ang una talagang utos ng ating Panginoon ay nangyari doon sa Garden of Eden. Ano yung unang utos, mga kapatid? Amen. Huwag mong kainin
yung prutas, yung nasa gitna ng garden, yung nakakaalam ng masama at mabuti. Amen? At you will die. Amen? Kapag kinain mo ito. And the serpent said unto the woman, you shall not surely die. Pero sinabi ng serpent, hindi ka mamamatay. Di ba mga kapatid? Salungat talaga to mga kapatid ng salita ng ating Panginoon. For God doth know that in the day ye eat therefore, then your eyes shall be open and you shall be as gods, knowing good and evil. Amen. Kapag kinain mo ito, magiging Diyos ka. Amen. Sa panahon ni Adam and Eve, mga kapatid, they are already gods. Amen. Hindi na ito parang sinasabi ng serpent na you will become God. Pero sa panahon nila, mga kapatid, gods na sila. Amen, di ba? Sa panahon natin, mga kapatid, maraming nagsasabi na hindi ka sa Diyos. Amen. Maraming nagsasabi, alam mo, yung serpent lang ang nag-ano niyan, naggumugulo sa ating isip, mga kapatid, na you are not worthy. Amen. Hallelujah. So, sabi dito, and when the woman saw the tree was good for food, di ba? Amen. Hallelujah. And that was pleasant to the eyes. Amen. And a tree to be desired to make one wise. She took of the fruit, therefore, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Amen. Hallelujah. Ang point yan, mga kapatid, tree was good for food. Amen. Nakita ni Eve na ay ang sarap niyang kainin. Amen. That it was pleasant to the eyes. Pleasant sa eyes, mga kapatid. And also, a tree to be desired to make one wise. Amen. At maging matalino at makakaalam ng mabuti at masama, mga kapatid. So, next slide. Ito, mga kapatid, ito yung mga points, mga kapatid. The original sin is nangyayari sa Garden of Eden. Ano yung, mga kapatid? So that the tree was good for food, that is lust of the flesh. Ito yung mga major trials na sinasabi ni Brother Branham. Amen. Next, was pleasant to the eyes. Ano yung, mga kapatid? Lust of the eyes yan. Amen. Maganda sa ating paningin. Amen. At next, a tree to be desired to make one wise as God. Magiging pareho ka ng Diyos. That is pride of life. Amen. Dito nahulog si Eve, mga kapatid, at si Adan, mga kapatid. Amen. So, alam nyo ba, mga kapatid, yung ginagawa ng serpent o ginagawa ni Satanas ay inulit niya lang sa panahon ni Jesus Christ. Sabi dito mga kapatid sa Matthew 4:3, ginawa ito ulit ni Satan, mga kapatid. Alam niyo, ulit-ulit lang to eh. Inuulit-ulit lang ni Satanas lang to eh. And when the tempter came to him, ito, mga kapatid, he said, ito ay parang yung doon sa kung saan ba ito? Sa yung nanghina ng ating Panginoon, yung nag-fasting siya. Amen? Ng ilang araw, yun yung panahon na tinetempt siya ni Satanas. Amen. Amen. So, and when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that this stone be made bread. Amen. Ang panahon niyo, mga kapatid, nagugutom yung ating Panginoon, mga kapatid, kasi nagpa-fasting siya that time. Amen. At tinetempt siya ni Satanas. Amen. Yun, parang inulit niya, kung ano yung sinabi niya kay Eve that time, inulit niya kay Jesus Christ. Ano ba itong the lust of the flesh? Sa panahon natin, mga kapatid, ito ay iulit din sa atin to, mga kapatid. Amen. Kung ginangyari ito kay Jesus Christ, mangyayari din to sa atin, mga kapatid. Itong three major trials. Ano itong mga lust of the flesh? It's a desire for the sinful things that are enjoyed by our flesh. Itong flesh natin. Ano ba ito? Eating addiction. Amen. Sexual addiction. Drug addiction. Amen. Fitness addiction. Alcohol addiction. Sa panahon natin, mga kapatid, nangyayari to sa ibang tao, mga kapatid. Amen. Talaga ito yung tinatawag na lust of the flesh. Yung mga gusto ng ating flesh. Amen. Eating, yung laging kain, anong kinakain. Amen. Gusto ko yan. Gusto kong kainin yan. Yung masatisfy ang ating flesh, mga kapatid. That is lust of the flesh. Amen. Sexual addiction. Amen. Marami nang nangyayari, lalo na social media, mga kapatid. At you can access, amen, any website, amen, para ma-satisfy lang ating mga flesh. Amen. I hope na hindi yung nangyayari dito, mga kapatid.
Drug addiction, marami ng mga addict ngayon. Amen. Marami ng mga gumagamit ng mga bawal na droga. Amen. Hallelujah. Next, fitness addiction. Yung parang pagpapaganda ng katawan. Amen. Ayan. That is lust of the flesh also. Yung parang, tawag nito, mag-gym. Ngayon, tapos magpapaganda. Gusto ko maging katulad ni Ann Curtis. Amen. Magiging katawan ni Piolo Pascual. Mag-gym ako. That is lust of the flesh, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Para lang sa sarili mo, para maging maganda yung katawan mo. Amen. And also, alcohol addiction. Ayan, yung parang laging umiinom ng mga alak. Ayan, yung parang, alam mo mga kapatid, tawag nito, nagsisimula yan palagi sa mga patikim-tikim, mga ganon. Amen. Parang minsan, una, mapait, pero pag palagi mo yan palagi, sumasarap na yan, mga kapatid. Talaga hahanapin ng katawan mo yan. Amen. Napagdaanan ko din, mga kapatid, yung dating hindi pa ako na-born again, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Talagang, so, dati, mga kapatid, nasasarapan na, pero yung nakakaamoy lang ako, mga kapatid, iba na. Parang ayaw ko, pangit siya ang lasa nun, mga kapatid. Amen. Pangit yung amoy, mga ganun, mga kapatid. Amen. So, next tayo. That is lust of the flesh. Marami pa yan, mga kapatid. Next. So, sa Matthew 4:8-9, ito ay kasama dito sa major trials. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain and sheweth him all the kingdom of the world. Pinakita ni Satanas itong world, itong kingdom, yung kingdom, yung city. Amen. Amen. So of the world, and the glory of them, and said unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Itong mga bagay ito ginawa ni Satanas, ibibigay ko to sa iyo lahat. Mag-worship ka lang sa akin. Ano to, mga kapatid? Ito ay lust of the eye. Amen. Ito ay nakikita ng mata ng tao na maging sa kanya itong mundong ito. Amen. Ginawa din ito ni Satanas kay Jesus, mga kapatid. Ano ba yung mga lust of the eye? Greed. Desire of position. Amen. Yung parang gusto ko itong position na ito. Gusto ko itong maging ako. Amen. Hallelujah. Gusto kong yung magiging Amen, hallelujah, magiging ganitong posisyon, mga kapatid. Amen, magiging ako, mga kapatid. Amen, hallelujah. O magiging, tawag nito, maging hari. Okay? Magiging CEO. Amen. Ganun palagi yung tinitignan natin, mga kapatid. So, next ay stinginess and hoarding. Ano ba yung stinginess and hoarding? Amen. Yung mga, ano ulit yung stinginess and hoarding? Amen, hallelujah. Yung mga kuripot. Ayan, mga kapatid, kuripot. O sana dito walang mga kuripot. Amen, hallelujah. Ayaw mag-tights. Yan, kuripot. Amen. Yung hoarding, ano yung hoarding? Yung parang yung makikita niya, yung parang kukunin niya palagi, yung lahat, akin yan, yung mga ganun. Yung magustuhan niya. Yan, yung mga, hoard, yung parang sa kanya lang, mga ganun. Hoarding, parang kinukuha niya palagi lahat. Ganyan. Amen. Unselfishness, unwillingness to share. Mga madamot. Ito, madamot. That is last of the eye. Mga madamot. Meron bang mga madamot dito? Amen. Hallelujah. Envy, desire what others have. Yung kung ano yung meron yung isa, amen, yung gusto mo din. Amen. Tulad ng parang, gusto ko din ganyan. Kung may makita nga meron siyang bagong cellphone, parang gusto ko niyang ganyan. Kasi lust of the eyes, mga kapatid. Kung ano yung nagustuhan mo, gusto din mong kunin. Amen. Gusto ka nang maging ganyan din ako. Gusto ko na magkaroon ako ng ganyan. Amen. That is lust of the eyes. Laziness, slothfulness, the world owns me. Amen. Ano ibig sabihin to? Ito yung mga parang tamad. Amen. Parang lagi lang na doon sa kwarto. Amen. Hallelujah. Mga ganun, mga tamad. Amen. At parang tinatawag mo, parang ayaw pumunta, mga ganon. That is isa sa mga laziness. And isa pa, yung parang
paimportante. The word sound said, paimportante. Parang may ginawa ka, amen, huwag ko yung gawin to kasi mas marami na ako mas ginawa eh. Amen, mga ganun paimportante. Ayan, meron bang mga paimportante dito? Amen. Next, mga kapatid, that is lust of the eye. Next is the pride of life. Ito na, mga kapatid. Ito ay ginawa din ni Satanas kay Jesus, mga kapatid. And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angel charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Amen. Sa panahon ng mga kapatid, kung tutuusin mga kapatid, amen, kung gagawin ng Panginoon yun, magagawa niya yun eh. Pero hindi niya ginawa yun eh. Amen. Kaya that is a pride of life. Kung talagang Diyos ka, amen, sabi dito, for it is written, He shall give His angel, amen, tatawagin mo yung anghel mo, tatawagin yung anghel niya, and in their hands they shall bear thee up. Aangatin siya, mga kapatid. Amen. Kung talagang Diyos ka. Amen. That is a pride of life, mga kapatid. So, ano ba yung mga pride of life? Craving for attention. Amen. Parang yung mga attention seeker. Mga ganito. That is a pride of life. Pride yan, mga kapatid. Craving for position. Amen. Magiging hari. Amen. Magiging gusto maging pastor. Ganyan. Yung position. Yung gusto maging, tawag nito, maging leader. Amen. Para respetohin siya. Okay? Amen. Next, craving for authority. Amen. Craving for identity. Amen. And craving for appreciation. Identity yung gusto maging para makilala siya, mga kapatid. Gusto ko maging ganito para makilala at marespeto ako. Amen. For appreciation. Yan, gusto palaging may appreciation. Amen. Ganyan. Gusto ko i-appreciate nyo ako. Ito yung nagagawa ko, appreciate nyo ako. That is pride of life. Amen. So, itong mga bagay na ito, mga kapatid, ito ay ginawa ni Satanas, mga kapatid. At palagi itong paulit-ulit at nangyayari simula pa sa Garden of Eden. Amen. Itong major trials, mga kapatid. So, sabi sa 1 John 2:16, For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father. Hindi talaga yan sa Panginoon, mga kapatid, but is of the world. Amen. Tayo mga believers, mga kapatid, lahat ang ginagawa natin ay para sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Sa school, sa family, sa ministry, mga kapatid, lahat yan ay para sa ating Panginoon. Even the music, mga kapatid, dapat yan ay para sa ating Panginoon. Make sure na yan ay para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So those are the three major trials. So meron tayong isang punto. So yung pangalawang punto natin, mga kapatid, ito ay real sin. So merong totoong kasalanan talaga. Those are the major, pero meron pang totoong kasalanan. Ano ba yung totoong kasalanan? Sabi ni Brother Branham dito, mga kapatid, now, we say sin, we just call it sin. Amen. Break it down. What is it? A lot of people say drinking, committing adultery. No, that's the attribute of sin. So, attribute lang daw lang ng sin yun. Yung mga gumagawa tayo ng kasalanan, yung mga major trials. So, those are the attribute lang daw yun. Ano pala yung totoong sin? That's what sin causes. So, cause lang pala yun. Yung mga major trials. Ano ba yung totoong sin? The real sin is unbelief. Yung hindi pagsunod ng salita ng Panginoon. Alam nyo ba bakit na fall si Eve? Anong unang utos ng Panginoon? Huwag kainin yung punong nakakaalam na masama at mabuti. So, hindi sumunod si Eve, doon na fall si Eve, mga kapatid. So, isa lang yung attributes, kundi yung hindi pagsunod ng salita ng Panginoon. That's where its name and called out. If you are a believer, you don't do these things. But no matter how holy you are, kahit gaano ka kahuli, mga kapatid. Amen. Hallelujah.
holy you try to make yourself and how religious you try to be, if you do those things, you're an unbeliever, that's scriptural. Kahit anong gagawin mo mga kapatid, kahit maglulud ka pa, maging holy ka pa, kapag unbeliever ka, gagawin mo talaga mga bagay na iyon. Kasi, cause yun, kapag unbeliever ka, automatic yan na gagawin mo talaga yung mga ganon, mga kapatid. Amen. At sabi dito, John 8:24, I said therefore unto you that you shall die in your sin, for if you believe not that I am He, you shall die in your sin. Sa panahon ni Jesus Christ, mga kapatid, mamamatay ka kapag hindi ka maniniwala na that I am He. Amen, hallelujah. At you will die in your sin, mga kapatid. Sa maraming mga tao ngayon na hindi naniniwala sa salita ng Panginoon, hindi naniniwala sa third coming, sa third pull, mga kapatid, at they will die in their sin, mga kapatid. Ano yung totoong kasalanan? That is unbelief. Amen. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Amen. Yung hindi naniniwala ng salita ng Panginoon, it condemned already because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Palakpakan natin Panginoon. At we are so blessed, mga kapatid, tayo ay mga believers, mga kapatid. Naniniwala tayo na salita ng Panginoon. Amen? So, yun ang dalawang punto, mga kapatid. Yung major sin or major trials, mga kapatid, at yung real sin o yung totoong kasalanan. Amen? By failing to use the word. Amen? Adam fell in direct disobedience to the word. Disobedience to the word, hindi pagsunod. But Jesus overcame by the word. And right now, let me say that this is the only way to be overcomer. Also, it is the only way to you can know if you're overcoming because that word can fail. The word can fail, mga salita ng Panginoon na hindi ma-fail, mga kapatid. Sabi pa ni Brother Branham, now then there will not be one person who will sit in the throne, amen, of the Lord Jesus Christ unless he has been living that word. Amen. Your prayers, your fasting, your repentances, no matter what you present, no matter, amen, hallelujah, what you present to God, none of that will gain to privilege of sitting in the throne. Hindi ka bibigyan ng privilege to sit that throne, mga kapatid, at hindi ka pananahan ng ating Panginoon. Amen. It will be grant only to the word bride. Ano mo itong word bride, mga kapatid? Ito yung salita na in-express from mind to express, from the mind of God to express, ito yung tinatawag na word bride. Tayo, mga kapatid, galing tayo sa mind ng Panginoon, in-express tayo, mga kapatid, naging salita. Ang salita ay nagkaroon ng flesh. Tayo yung mga kapatid yun, mga kapatid. As the throne of the king is shared with the queen. Amen. Yung throne of the king is shared with the queen. Of course, kapag king ka, meron kang queen, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sino ba yung queen, mga kapatid? That is yung word bride. Because she is united to him. Amen. So only they who are of that word, even as he is of that word, will share that throne. Kapag ikaw ay nag-overcome, mga kapatid, you will sit with Jesus. You will sit God in His throne. Amen. Hallelujah. So tayo ba ay nagtagumpay? Amen. Marami tayong pinagtagumpay, mga kapatid. Marami tayong mga ino-overcome, mga kapatid. Amen. Hindi ka bibigyan ng ng pagsubok na ating Panginoon kung hindi mo yan ma-overcome, mga kapatid. Amen. Hindi ka matatawag na hindi ka maging victory kapag wala kang pinagtagumpayan. Amen. Matatawag kang pwede kang magsalita ng sumigaw na victory kapag meron kang pinagtagumpayan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, unless we suffer with Him, kailangan talaga mag-suffer. Amen. Tayo din manampalataya, parang akala natin dito, parang bed of roses. Akala natin, Christian, nakaka-burn na rin Christian, wala na akong problema. Baka madagdagan pa yan. Amen. Marami. Hindi ganun, mga kapatid. Kailangan talaga mag-suffer. Kailangan ay dadaan tayo sa isang pagsubok para magiging overcomers ka. Ano yung
in-objective nito natin mga kapatid, magiging overcomers. Kapag maging overcomers ka, you will sit with Jesus. Amen. Kapag hindi ka maging overcomers, wala. Hindi ka pananahalan ng Panginoon. Amen. You will sit with Satan. Amen. Maraming mga temptation si Satan. Kailangan natin ma-overcome yun. Amen. Kailangan natin ma-overcome yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Kailangan natin ma-overcome yun mga kapatid. Even Jesus, He overcome. You will also because Jesus is in you. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen. Sabi dito, the reason for this is you have suffer with Him. We cannot reign with Him. You have to suffer to reign. Amen. And huwag ka na magtataka na nagsisuffer ka ngayon. Isa yung way ng ating Panginoon na para ikaw ay mag-overcome. Amen. Hallelujah. The reason for this is that character simply is never made without suffering. Amen. Talagang ang character ay hindi mo yan matagumpay. Yung character mo na iyan kapag hindi ka dumaan ng suffering. Character is a victory. Amen. Not a gift. A man without character can't reign because power apart from character is satanic. Ano yun mga kapatid? Power apart from character is satanic. We have a power mga kapatid, pero kapag wala kang character mga kapatid, yung power mo, hinawakan power mo, wala kang character, that is satanic. Amen? But power with character is fit to rule. And since He wants us to share even His throne on the same basis that He overcome and sat down in His Father's throne, then we have to overcome to sit with Him. Palakpakan ng ating Panginoon. Amen. Marami tayong mga pagsubok mga kapatid. Hindi ito parang wala itong parang kung sa laro pa, walang cheat ito mga kapatid. Walang shortcut ito mga kapatid. Kailangan nating dumaan sa isang pagsubok para tayo ay ma-overcome, para maging tayo ay mag-overcomers. Amen. Hallelujah. Amen. So, hindi ito parang pinasok ka sa isang host na parang tapos pagdating sa dulo ng host doon, amen, tapos parang hugutin ka na, sasabihin mo, victory? No. Pag pinasok ka sa doon sa host mga kapatid, kailangan mong gumapang para pupunta doon sa dulo mga kapatid at sasabihin mo, nagtagumpay ako. Amen. Hallelujah. Hindi ito walang cheat, hindi walang, kapag ang buhay natin, pag walang problema, alam niyo ba kapag walang pagsubok ng isang tao, walang problema, wala lahat, anong magiging karakter ng isang tao? Spoiled, di ba? Amen. Parang mga ganon. Amen. Parang walang parang chilang, walang gagawin. Amen. Pero kapag meron kang ino-overcome, meron kang testimony. Amen. Hallelujah. Amen. Ano ba yung testimony mga kapatid? Sabi doon sa unang binasa natin nga verse mga kapatid, pag meron kang testimony, that is to confess Jesus to His Father. Amen. Ibig sabihin, isang confirmation na ikaw ay nagtagumpay. Amen. Hallelujah. At meron nga testimony. Ang testimony natin mga kapatid, isang mensahe din yan sa ating mga brethren, sa ating mga kapatiran mga kapatid. Amen. So, those are mga bagay mga kapatid na tinitignan natin mga kapatid. Ito pa mas mabigat mga kapatid, dapat nating bantayan. Ito Matthew 12:32. Amen. Hindi lang yung mga major trials at yung real sin, but itong bantayan natin mga kapatid. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. Amen. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. Amen. Kung sino yung nagsalita sa panahon ni Jesus Christ mga kapatid, kung sino nagsalita against the Son of Man, pwede pang ma-forgive. But whosoever, amen, speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Be careful mga kapatid kapag tayo ay magsasalita sa ating mga brothers and sister. Amen. At we know ang Holy Ghost ngayon mga kapatid ay nasa atin. Kapag magsalita ka ng hindi maganda sa ating mga brethren or sa ating mga kapwa natin mga kapatid, ano yon? Holy Ghost shall not be forgiven. Amen. Kung meron nagsasalita sa iyo ng mga ibang simbahan mga kapatid o ibang church sa iyo, hayaan mo lang sila mga kapatid. God will condemn them already. Amen. Hallelujah.
shall not be forgiven. So, good morning, overcomers. Amen. Hallelujah. At I believe na marami tayong natutunan sa araw na ito, mga kapatid. Amen. So, yan lang muna ang aking mensahe at good morning po. Pag nabanggit po yung salitang overcome, may laban. Tama? At kailangan mapagtagumpayan mo yung laban. Ngayon, may babasahin muna ako sa propeta. Dito po sa mensahe ng prophet na Sunday 13-4, sabi niya, "Now don't miss this." Sabi niya. When this great battle started in earth, so saan daw nagpasimula ang unang digmaan? Sa lupa. Sabi niya, there had to be a mutual meeting place. So sa digmaan, kailangan mayroong isang lugar na doon sila maglalaban. At sabi ng prophet, there had to be a place selected for the battle to begin. So, dito sa Pilipinas, ay nagpasimula digmaan dyan sa laot. Di ba? Katulad ng dito sa Bataan, Corregidor. Mayroong lugar ng paglalabanan. So si Satan at ang tao, merong lugar ng paglalabanan. Saan yun? Sabi rito, there had to be a place selected for the battle to begin and for the battle to rage. Sabi niya. And that battleground, ba? And that battlegrounds begin in the human mind. So ang bakbakan, dito po yan. Kaya kung ngayon, bago ko ituloy ito, buksan nyo nga yung Philippians chapter 2 verse 5. Paano magtatagumpay sa bakbakan? Philippians 2:5. Ano sabi dito? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So, para tayo magtagumpay, yung kaisipan ni Kristo dapat meron ka. Kasi ang labanan dito, hindi natin laban ito. Kung ikaw lang at si Satanas, talo ka. Pero kung nandiyan sa iyo si Kristo, may posibilidad manalo ka. Okay, so sabi rito, and that battlegrounds begin in the human mind. There's where the battle starts. So lahat yan. Pag nakita ng mata mo, ito na, kasunod na ito. Mag-iisip na ito. Okay. So, anong isip meron ka? Pag isip ni Kristo ang nasa sayo, tatagumpay ka. Kasi, tingnan nyo, James chapter 4. Umpisa natin sa 4. Tingnan nyo mga kanina, isa ni Brother Gerald yung 4. Ano pong sabi rito? Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Yung pakikipagkaibigan sa sanlibutan, kalaban ng Diyos. Kaya kung ang mga kasama mo, unbeliever, dalawa na kayong kaaway ng Diyos.
Kaya huwag tayo, sabi nga ng 2 Corinthians chapter 6, verse 14, huwag kayong makipamatok sa mga unbeliever. Ano sabi rito? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So ang tanong ngayon, napagtatagampayan mo ba yan? Ang makipagkaibigan sa sanlibutan. Okay, 5. Tas mo. Do you think that a scripture said in vain? The spirit that dwelleth in us lasted to envy. But he giveth more grace, wherefore he said, God resisted the proud. O yan, nabanggit ni Brother Gerald kanina yan. Isa yan sa mga kasalanan. But giveth grace unto the humble. So sabi rito, submit yourself therefore to God. Resist. Pag sinabing resist, tunggali ka. Kasi, tingnan nyo, ang mga boxer po, ang mga layunin yan maging champion. Lahat yan. Gusto nila yung pinaka sila. Ngayon, kung sa boxing, nagpapasunto ka lang, ay patay kang bata ka. Sa boxing, kailangan sumunto ka rin. At pagsikapan mo, mapatulog mo yung kalaban. Baka ikaw ang patulugin no, pag hindi mo napatulog yun. Ganon po dito, pag ikaw ay, kung talagang makikipagbakbakan ka kay Satanas, sikapin mo na magtagumpay ka. Okay. So, Revelation 14:17. Ito yung naapiaw ko doon sa Ordaneta. 14:17. O, tingnan nyo, ha? Okay. 17:14 yata. Baliktad. Ayan. These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome. So, nag-overcome, sino yung Lamb? So, si Lord overcomer. Okay. This shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. For He is Lord of lords and King of kings. Ngayon, sa mga sa pagiging overcome ni Lord, pagiging overcomer niya, may mga kasama siyang overcomer. Sino yung mga overcomer na kasama ni Lord dito? Okay? And they that are with Him are called and chosen and faithful. Oh! Ang mga overcomer pala, yung una yung mga tinawag. At hindi lamang sila tinawag, pinili. At hindi lamang sila pinili, tapat. Kaya nga, hindi sila uma-absent pag Sunday. Kahit Friday. At dito, tapat din sila. Oh. Pag magnanakaw ka, hindi ka pwede doon. May papasok kayong magnanakaw doon? Palagay nyo. Kayo sumagot niyan. Simple lang po yan. Pero wala pong papasok doon na magnanakaw. Dahil ang kasama dito ni Lord, called and chosen and hindi po yan uma-absent. Pero kung kailan mo lang gustong dumalo, dadalo ka. Kung ayaw, hindi ikaw ito. Amen. So ngayon, ay balikan ko itong prophet. The human mind was chosen for the place of the battle. So nakita nyo si Eva. Bago natukso si Eva, nakita ng mata niya. Maganda. Di ba? Pagkatapos na makita ng mata, nag-isip na siya. At kasunod ng pag-isip, kumilos na yung paa. Lumapit.
At pagdating sa lugar na nakaakit sa kanya, ano na, pinitas niya, sabi nga. Kasi yan po ang mga ng kasalanan. Hahakbangan mo na ito. Matapos kang mag-isip, nilakaran mo, hahakbangan mo na. And then, sabi doon sa Bible, kinain niya. Okay, ngayon, pagdating sa kinain, napunta sa tiyan. And then, inilabas. So, yan po ang ng kasalanan. So, kaya lang, pagdating sa parusa, ang pinarusahan kay Eva, hindi yung mata, hindi yung isip, hindi yung bibig, hindi yung kamay, hindi yung tiyan, hindi rin yung puwit. Ang pinarusahan kay Eva, sinapupunan. Manganganakaan niya ng may kahirapan. So makikita natin ang pagiging unbeliever ni Eve, sex. Kasi itong bakit hindi ang mata, hindi ang isip, hindi yung bibig, hindi yung tiyan, hindi yung puwit, kamay, paa. Bakit yung lalagyan ng tao ang pinarusahan? Kasi sex at iyan po ang pagiging, kaya nga first unbeliever si Eve. Hindi po si Adan. Si Adan po ligtas sana. Kaya lang, dinamaya niya pa si Eve. Dapat lang sa mga walang eternal life, babae, wala. Dapat. Lalaki, dapat meron eh. Kaya lang, dinamayan ni Adan. Okay. Where it was to begin, and that is, because that decisions are made from the mind. Kaya ang ating pong kaisipan, pag-ingatan natin ito. Kasi ito po ang tingnan nyo. Halimbawa, ventilador. Nung makita ko, hanggat hindi po nagdesisyon ito, ngayon, ang desisyon nito, lumapit sa ventilador, ayun o. Ito po ang nag-uutos sa atin, sa mga tao. Ito. Ito ang nagsasabing, puntahan mo, gawin mo yan. Kaya, kung wala kang kaisipan ni Kristo, sabi ng Philippians, failure ka. So, ang overcomer, dapat ito. Ano ang laman yan? Ano ang desisyon yan? O, kaya nga pag nag-isip ang desisyon nito, wag dadalo, hindi talaga dadalo yan. Kung ang isip niyan, magnanakaw talaga. Kasi ito po ang nagdidikta sa tao. Ito yung battleground, sabi ng prophet. So ano ang digmaan mo? Pagising mo sa umaga, may digmaan agad yan. Ang isip mo, dalawa yan. Mananalangin ba o kape? Nandito po yan. Oh. Pero kung ang kaisipan mo si Kristo, ay mananalangin yan, magpupuri yan, sasamba yan. Pero kung carnal mind ang laman yan, ay sigurado nandun sa kusina. Hindi mag-worship, hindi mag-pray. Bakit? Kasi ang nagdidikta sa kanya ito. Meron pa bang magdidikta sa atin na iba? Wala. Ito ang magdidikta sa iyo. Kaya nga, linisin natin ito lagi. Oh. Nandito kasi ang bakbakan. Kasama itong mata. Kasi yung minsan ni Brother Gerald, mata muna. Oh, di ba? Sabi ng Diablo, pinakita kay Lord. Ito, ibibigay ko ito sa iyo. May karapatan si Satanas sa mga mati. Kaya nga sabi ni Satanas, huwag ka na magdalo. Magtrabaho ka na lang. Para kumita ka. Sayang yung araw mo. Wala ka mapapala dyan sa simbahan nyo. Di ba? Pero kung nandyan sa iyo ang mind ni Christ, oy, Satanas, hindi mo ako kaya. Pupunta ako kahit ano ang mangyari. So makikita nyo ang desisyon nandito. Amen. Kaya sabi ni Pablo, magkaroon kayo ng kaisipan katulad ni Kristo. Hindi ka madadaya.
Amin kasi, sabi nga ni Brother Gerald kanina, araw-araw po ang laban. At hindi ka magiging overcomer nang wala ka naman laban. Paano ka naging overcomer walang laban? So sa boxing, kailangan mahawakan mo yung belt, yung corona bilang champion. At dapat sa isang Kristiyano, champion. Amen. Ngayon, tulad ngayon, nasa battle po tayo ngayon. O mamaya, sa worship. Okay. Anong worship ang gagawin natin? Laman? Nasa sayo yun. Kasi ang ano dyan, kung ang isip mo mapapurihan si Lord talaga, matuwa sa'yo si Lord, ibibigay mo ang todo mo. Pero kung laro-laro lang, amen? Yung iba nga, palakpak ito ko. So, isa yung battle yan. Anong klaseng worship ang gagawin natin? At sa pakikinig, battle din po yan. Anong klaseng pakikinig? Yung pagpasok sa isang tenga, labas? Ang pakikinig na tama ay yung hindi dito. Dito. Ito ang tunay nating tenga. Spiritual. Nandito. Lahat ng kanyang naririnig, iaanon sa puso niya, and then ito yung lalakaran niya. At makikita nyo, nagiging overcomer ang tao kapag ang salita. Kasi may buhay po itong salita. Buhay ito. Magiging overcomer siya. Amen? Hello?